Pero bibigyan ko kayo ng perspective mga kabasketball bilang isang US permanent resident at matagal na rin naninirahan dito sa Amerika ng halos isang dekada na. Paliwanag ko sa inyo kung paano nakakaapekto ang labanan ng cable TV at internet TV ngayon dito sa ratings ng NBA. Ito rin ang paliwanag ng ilang mga NBA personalities. May mga internet TV na ngayon gaya ng YouTube TV, kung saan nakatayap ang mga malalaking networks gaya ng ESPN1, ESPN2, TNT at ABC. Subscriber ako dyan at nagbabayad ako ng mga $90 a month. Compute nyo na lang sa pesos. Sa YouTube TV mapapanood ang mga nationally televised games. Ibig sabihin yung mga games na pinalalabas lamang sa mga malalaking networks gaya ng mga nabanggit ko. Pero kung ang local team mo ay mayroong home games, hindi mo pa rin mapapanood yan sa YouTube TV dahil meron silang kontrata doon sa mga local channels. So another bayad ka na naman para mapanood yung mga home games ng team mo. Ngayon, nagbabayad din ako ng NBA League Pass. Sa League Pass mapapanood lahat ng games, puwera lamang yung mga nationally televised games. Kumbaga yung mga big games wala sa NBA League Pass. Ang League Pass ay nagkakahalaga ng $118 sa isang taon. Kaya kung gusto mo talagang panoorin lahat ng laro ng iyong paboritong koponan o home team, kinakailangan mo magbayad ng 3 serbisyo kada buwan. Hindi naman lahat ng basketball fan ay gagawin yun.